ko lang na ito po sa katotohanan, ang inyo po, ang pagtingin na po sa amin ay isa pong barkada na po. Isa pong kapatid na nakababata. Dahil nakita niyo po yung pinaglalaban namin, kami po ay nasa tama. Simula nga po nung bago nyo tanggapin ang aming pong kaso na 12 taon na po, ang itinatagal po nito, isa lang po ang sinabi ninyo, na hindi tayo magbibigay ng pera kanino man. Dahil kung gagawin namin yan, bibitawan nyo kami. At yung pong nakita po namin sa inyo na panindigan, pagkipaglaban, sa inyo rin po namin nakita na ang isa palang bagay na pag nagkamali, kahit malaki ka man, kahit sino ka man, pwede natin palang kasuhan. Kagaya po nung nabanggit ng aming national chairman, hindi po tayo natakot, tinuruan niyo po kami lumaban. Kagaya po sa LTFRB, yung dating humawak ng LTFRB, Chairman Atty. Nelson Laluces, at Atty. Manuel Iway, Chairman Engineer Julius Garcia, lahat po yung kinasuhan natin na hanggang sa ngayon po patuloy po yung kaso natin dyan. Disbarment case po, nasa IBP na po yan. Tinuruan din po niyo kami na kahit po sa lokal kung paano po lumaban, hindi man po kami nakatapos ng kolehiyo, tinuturuan niyo kami po unti-unti, attorney, na magkaroon ng karunungan sa batas upang maging sandata namin sa pakikibaga sa buhay dito sa Metro Manila. Maraming salamat, attorney. Talangin po namin sa buong may kapal na palaging ang inyong kalusugan ay laging malakas. Ang inyong pong pag-iisip ay laging niyang patnubayan at mas makagawa po para mas mabuti na nakihintay sa inyo ng tulong. Maraming salamat. Happy birthday po. Maraming salamat. Actually, sa totoo lang ito, samantalahin ko ng pagkakataon. Siguro talo ko pa yung piskal. Buong piskalya ng isang city, talo ko pa siguro isang korte. May 1,000 hawak kong kaso. Sa totoo lang, hindi kami humihingi ng motion for extension of time. Kung nagagawa namin yan, bakit ang ating korte sa Pilipinas ang tagal-tagal magdesisyon? Tandaan ninyo na ang isang husgado, meron lamang sila 90 araw magdesisyon. Mula nung araw isinumiti ang kaso para desisyonan. Bakit umabot ng taon? I cannot understand the system here in the Philippines. If I myself can do it in my private capacity, why can't they? They are given salaries by the government and I am not. Why did I and why did they done? Yan ang hindi ko maintindihan. Kung kaya ko, bakit kayo hindi? Kung totoo sinigil man ako, special na tao. Tanging inalam ko lang kung ano yung batas. Ang batas po ay hindi nagbabago kahit sino man ang nakabasa. Ang Revised Penal Code ay manatiling Revised Penal Code. Huwag mong sabihin matatalo ka dahil ang isang abogado ay magaling kuno. That is a big fallacy. Kaya nga, sa totoo lang, ito yung pinaglalaban ng alam. Sisikapin namin pagpapantayin ang paligsahan sa katotohanan at sa katarungan. Yan po kami. Marami pa po akong kliyente kami magtutulungan ni Kaderi na wala rito. Sa totoo lang, hindi ko mabilang. Ito, sabihin ko, mahigit 1,000 kaso ang hawak ko sa ngayon. Pero, bakit nagagampanan ko na yung mga bawat kaso ay walang maiiwanan?
Bakit kaya kong gumawa ng isang petisyon para sa Supreme Court sa loob lamang na 3 oras? Ngayon ng mga taga Makati ay kailangan pa ng 1 linggo. Sagutin mo ako. Ako'y nakagraduar lamang sa isang institusyong tawaging Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Kung tatawagin ay eskwelahang pangmahirap. Sila'y nakagraduate sa Ateneo, UP, San Beda. Bakit ganun ang trabaho nyo? Bakit ganun ang trabaho ko? Ano ba meron sa inyong trabaho na wala sa akin? Gaano ba nababasa yung batas na hindi ko mababasa? Kaya mga mamamayan, mga kasamahan ko po ito, huwag po kayong matakot. Ang takot, sabi nga nung isang mag-awit, nasa isip lamang. If you can conquer fear, there is nothing that you can conquer. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo lagi, ito laging pangaral ko sa aking mga kliyente. Ako po yung tipo na meron akong kliyente. Ayaw kong bubulagin yung mga kliyente kung anong ginagawa ko. No, it's not my time. I want my clients to know what I am doing, what is the problem, what are the issues, and what I intend to do, and tell them what would be the possibilities, whether how many positives, how many negatives, and what we would do in case this thing happens. That is my type of lawyer. Hindi po ako yung sumasagot. Kung wala kang tiwala sa akin, umalis ka. Basta ako nakakalam, hindi po ako dyan. Karapatan po ng bawat kliyente na malalaman kung ano yung takbo ng kanilang kaso. I-demand yan kung kumuha kayo ng mga abogado. Demand it, that is your right. It may be the right to decide what kind of strategy, but you have the right to fully understand what are the ingredients of that strategy. Ayoko po kasi mapagsisisihan ako ng isang kliyente kung matalo. At least ang ginagawa ko, una, hindi ko hawak yung utak ng judge. Hindi ko hawak yung utak ng piskal. Hindi ko hawak ang utak ng labor arbiter. Hindi ko hawak ang utak ng NLRC. Pero, nahawakan ko ang buod ng batas. Alam ko ang isyo, alam ko kung ano dapat mananalo, anong dapat na posisyon ang dapat. Hindi mga natin makukuha sa mababang korte, maaari makukuha natin sa apela. Dahil po ang katotohanan sa Pilipinas, ang katarungan ay hindi pinaglaban, kundi binibigyan. Pasalamat kayo kung ang paligsahan ng katarungan, ang kalaban mo ay hindi mo ibili. Patas ang laban. Pero paano na lang kung ang kalaban mo ay bumibili? Ganun po ang katotohanan sa Pilipinas. Papayag ba kayo na ganun na lang lagi? 100 taon pa mula ngayon, papayag ba kayo na ganun lang lagi? Alam niyo po, bakit yung United States of America has founded a kind of justice system wherein they gave the power to judge to the people, not to the judges. And even if they would give power to the judges, they want the judges to be elected, not appointed. Bakit? Dahil po, wala po isang tao na sa lahat ng oras ay magiging patas ang pag-iisip. Kaya po, yan po ipinaglaban ng alab ng mamamahayag na papantayin kung ano yung mga lupa para sa karapatan ng tao ay maging pantay. At laging tandaan, huwag patakot, laging tandaan, ang kalayaan ay hindi ibinibigay ng umaapi. Ang kalayaan ay ipinaglalaban ng mga inaapi. Ganun po kami sa alab ng mamamayan. Hindi kami nagbigay ng 3 milyong piso na hiningi ng mga bata o batos
ng COMELEC commissioners. Pasalamat ako, ganun ang naging prinsipyo ng aking kasama, si Boss Jerry Yap. Tinatanong, nasa inyo ang desisyon. Bibigay ba tayo ng 3 milyon para lamang tayo ma-accredit? Sabi niya, wag! Kung yan lang naman kapalit. Ang nangyari nga, deny sa second division ng COMELEC. Umapila kami, inback, 4 ang bumoto ng kontra, 2 ang bumoto ng pabor. So, ibig sabihin, bakit may 2 pumabor sa amin? Ano ang nakikita ng 2 na hindi nakikita ng 4? Pera? Siguro. Anyway, umakyat kami po sa Korte Suprema na ang tanging dala lamang namin ay prinsipyo, paniniwala sa kung ano dapat katarungan at kung ano dapat ang lohika sa lahat ng bagay nito. Tinumba kami ng 4 na komisyoner dahil lamang sa sinasabi nila, kulang kayo sa track records. Ano ibig sabihin ng track record? Karanasan. Kung kayong butante ba, hinahanapan ba ng COMELEC ang tumatakbong presidente ng track record o ng college diploma o kung anong kurso, bakit binoto nyo si Era? Noong 2001, anay-tiritig. Ibig sabihin, yung karapatang manghusga, kung sino iluluklok sa isang pwesto na gamit ang pamantayan ng karanasan, ay karapatan at kapangyarihan lamang, wala nang iba, ng mga botante. Kaya walang karapatan ng korte, walang karapatan ng COMELEC para sabihin na ang alat ng mamamahayan ay hindi pwede tatakbo sa 2013 party list election dahil wala raw track record, dahil daw kami ay nag-apply lamang noong January 2012. Makatarungan ba yan? Yan ang tanong namin sa Supreme Court. Sabi namin, why will you arrogate unto yourselves the power that does not belong to you? This power belongs to the voters. The voters may use the power to vote by basing it on the track record of a particular candidate. Because track record is in truth and reality the only gauge on what the candidate will do after getting elected. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon totoo yan. Bakit? Mayroon namang baguhang kandidato, bago lang naiboto, nananalo, pero magaling. Walang karanasan, pero magaling. Ibig sabihin, non sequitur, it does not follow. Yun ang tanging argumento namin at dinadala namin sa Supreme Court. Sinasabi namin na ang track record ay political question. Ibig sabihin, political question, tanging butante lamang ang makakasagot. Hindi Supreme Court, hindi COMELEC, hindi si Brillantes, hindi si Sarmiento, hindi kahit sino pa man, butante lamang. Ganun po ang aming yung kapatid na Tony, gustong handugan siya na isang awitin. Leia. I need a... Hindi. Jambalaya. My favorite song. I would like to dedicate my song to all the people who are here who really love my brother so much. And we are so lucky and very proud of him. Alam niyo, kuya namin, like ko sinasabi, siya yung pwede mong tayuan ng rebulto. That is very true. Mula sa pamilya. Kasi kung ano yung ginagawa mo sa pamilya mo, yan din ang dapat ginagawa mo sa ibang tao. Yun ang real you. But if you do the opposite sa ginagawa mo sa pamilya mo, hindi ikaw yun at hindi makatotohanan yun. So this song goes to all of you.
And rest assured, with Miss Gemma De Gea here, an Emerald of Organo Gold International, and Sir J.V. Alcala, our National Training Director, Organo Gold International for sure Philippines will be behind Alam Party List. Ilang thousands na ba tayo, Sir J.V.? 30? O, di ba? 30 members, di pa kasama ang boyfriend. 30,000, di pa kasama ang boyfriend, asawa, mga anak. At may mga kapatid kami sa abroad. Diba? Anyway, this goes to all of you. Everyone put your hands together. Hindi pa palakpak, mabahong kilig-kilig. sayaw pa yun, ha? Alright. Ayan, tagang salamat kay Bisaya mo po na ba? Alright. Ay, so much si Mubon. Kaya wala tayong dance floor, paano yan? Ayan, paano kayo sasayaw niya? Kami na lang yung sasayaw, ha? Alright, ayan, para sa inyo lahat.